Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. And let us try to open our mind, our ears, okay, yung ating puso, higit sa lahat, gawin natin itong bukas sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. At meron po tayong isang napakahalagang paksa ngayong umaga. Ito pong buwan po na ito ng August, kasi yung July ay natapos na, nag-closing yung ating family month. So lahat ng mensahe, July, ay tungkol po sa pamilya. And I believe lahat tayo ay napagpala ng salita po ng Panginoon sa loob po ng isang buwan na yan. A message about family, a message about church family. Okay, at ngayon naman po, lilipat tayo August. Ang tema po naman natin ngayon ay salvation, evangelism, gospel, to remind us, kung sino tayo bilang mga mananampalataya, at hamunin yung pang walang katiyakan ng kanyang kaligtasan kay Kristo. So, yan po yung ating magiging challenge ngayon pong umaga o the whole month. Okay. Now, the message this morning ay pinamagatan po natin the simple truth of salvation. The simple truth of salvation. Mga simpleng katotohanan patungkol sa kaligtasan. At yan po ay aaralin natin word by word sa isang verse na atin pong ikukonsidera ngayong umaga. And that is Hebrews chapter 7, verse number 25. If you have your Bible with you, open your Bible. Huwag po ninyong intindihin yung ingay po sa taas, ha? Mas maingay po ako dyan. Okay? So, sana nagkakaintindihan po tayo. Alright. Hebrews 7:25. Okay. Bago po natin basahin itong talata po na ito, gusto ko kayong bigyan ng background po dito. It speaks about priesthood. Okay, yung pagkasaserdote. Inihahayag po dito sa mga talatang ito, in short, yung pong mga priest, yung mga nauuna, sila po ay hindi permanente. Okay? Yung mga priest, doon po sa time ni Moses, okay, ay napapalitan sila, Okay? Hindi po sila permanenteng mga saserdote. Bakit sila napapalitan? Kasi sila ay namamatay. Okay, pag namatay yung isang priest, may papalit na naman na saserdote. Okay? Pagka lumipas na naman yung kanyang edad at namatay yon, may papalit na naman. So yun po yung sinasabi dito. Kaya nga, as we consider verse 23, bago tayo pumunta doon sa verse 25, ganito po ang sinasabi ng mga talata. And they truly were many priests because they were not suffered to continue by reason of death. Okay? Kasi hindi sila nakapagpatuloy sa kadahilan ng sila ay namamatay, ang sabi dito. In verse 24, but this man. Okay? So merong isang special na tinukoy po dito. But this man, because he continued ever, kasi tandaan ninyo, doon sa Hebrews chapter 4, our great high priest is the Lord Jesus Christ. Ang sabi dito, but this man, because he continued ever, or he continued forever, meaning hindi siya namamatay. Okay? Because he continued ever, ang sabi, had an unchangeable priesthood. Dahil hindi siya namamatay, hindi napapalitan ang kanyang pagkasaserdote. Siya'y nagpapatuloy.
Kaya nga yung verse natin, verse 25, this is our verse. At kukunin po natin word by word the simplicity of salvation. Now, verse 25, it says here, wherefore. So, tignan ninyo yung pagkakabagtas ng talata. Yung mga priest, ang sabi dito, hindi sila nakakapagpatuloy sa kadahilan ng sila'y namamatay. Pero ang tao na ito, this man, okay, he continued ever. Siya'y nagpapatuloy. At ang kanyang pagka-priesthood ay hindi napapalitan. Kaya nga, no, wherefore, verse 25, he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him. It speaks of salvation. Tama ba? He is able also, ang sabi diyan, wherefore, he is able also to save them to the uttermost that come unto him, that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Sana medyo klaro na po sa atin bago natin aralin ito pong mga talata na ito. Shall we all stand up and we will start the message in prayer. Muli, mahal naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pribilehiyong makapag-aral kami ng inyo pong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga talatang amin pong nasambit, katiyakan na kung saan ang kaligtasan ay kailangan ng lahat ng tao. Katiyakan, Panginoon, na posible ang kaligtasan. Panginoon, nagpapasalamat kami sa kapulungang ito, sa pananampalataya na siyang ibinigay ninyo sa aming puso, na siyang nagdala po sa amin sa bulwagang ito para kayo ay sambahin, parangalan sa Espiritu at katotohanan. Kasama ang aming pong mga kapatid na nasa live streaming, saan mang dako sila naroroon. Alam namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na nasa lahat ng dako ng sabay. Ama, pag-isahin ninyo kami at hayaan ninyo na makapaghandog kami ng isang makabuluhang pagsamba ngayong umaga. At nawa, Panginoon, makapagbigay kami ng luwalhati sa inyo sa pagsambang aming inihahandog. Patawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming mga kahinaan, sa aming mga pag-agam-agam sa aming puso, sa aming mga kaba, sa aming mga alalahanin. Patawarin ninyo kami at hayaan ninyo na ang pagsamba, Panginoon, ay maging isang sapat na magbigay ng katiyakan sa amin. O aming Diyos, linisin ninyo ang aming puso at tulungan kaming lahat na makalapit sa trono ng inyong biyaya. Ako, Panginoon, nagagamitin lamang ninyong instrumento na maihayag ang mga katotohanan ng inyong salita, lalo't higit patungkol sa kaligtasan, gamit ang isang talata pong ito. Pangunahan po ninyo ako ng inyong pong banal na Espiritu. Tulungan po ninyo ako, please, Lord, na maipahayag ko pong malinaw at buong kapakumbabaan ang mga salita po ninyo at maging biyaya po ito sa inyong mga tao, sa aming lahat, sa iglesia, na siya pong ikatitibay ng aming pananampalataya. O aming Diyos, maraming salamat po, purihin kayo, kayo ang maparangalan namin at kayo ang maging tagapagturo po naming lahat. Sa pangalan ni Jesus, ito'y aming dalangin. Amen and amen. You may be seated. The simple truth of salvation. Alam niyo, napakaganda na sa pag-aaral po ng Biblia ay nakikita natin word by word ano ang katotohanan po nito. In reality, ako po, pag ako yung nag-aaral, marami po akong mga resources na ginagamit. Gumagamit ako ng dictionary, kasi hindi ko po iniisip na ako ay marunong. Maraming mga inihanda ang Panginoon na mga materyales na magagamit natin. Bakit? Bakit ako gumagamit ng diksyonaryo? Kasi gusto kong malaman ang kahulugan ng mga salita.
At napakahalaga na maiintindihan din natin kasi hindi lang naman ito para sa akin, kung hindi para sa simbahan o para sa iglesia, para po sa ikatututo nating lahat. Hindi lamang po diksyonaryo. Ako rin po ay gumagamit ng lexicon. Kumbaga, mga diksyonaryo na kung saan magbibigay ng kahulugan sa Griego, sa Hebreo, para lalo't higit makita natin yung simpleng kahulugan po nito. Yun pong literal application when it comes to reading the word of the Lord. Para maging pakinabang po ito sa atin. Okay? Now, the simple truth of salvation, and we will use this passage, Hebrews chapter 7, verse 25. I believe that every person in this room, meron po tayong iba't ibang antas ng spiritual journey. Hindi po tayo pare-pareho. Tama? Some of you, or some of us here, are saved for many years. Ang ilan sa atin, maaaring ikaw ay naligtas na ng matagal ng panahon. At ang Biblia ay isang precious o blessed book sa iyo. I hope. Are you with me? Ang ilan sa atin dito ay, kumbaga, sabihin ko lang, matanda na sa pananampalataya. At dahil diyan, ako'y naniniwala na ang Biblia ay isang kayamanang aklat para sa iyo. Ito ay hindi ka na namumroblema na buklatin ito. Kasi siyempre, matagal ka na sa pananampalataya. Tama? At kung matagal ka na sa pananampalataya, wala ka pa rin gana sa salita ng Panginoon, sad to say, I can say that you are not growing as a Christian. Nandiyan ka ba? Okay? No, some of us are saved for many years. Ang ilan sa atin dito are new believers. Mga bagong mananampalataya. Hindi ko alam kung sino. But I can point some. Now, ang ilan sa atin dito ay mga bagong mananampalataya. Okay, pag sinabi kong bagong mananampalataya, siguro ikaw ay naligtas nung isang linggo lang. Ikaw ay naligtas last year lang. Maybe 2 years, 3 years ago. I consider you as bagong mananampalataya. And bilang isang bagong mananampalataya, some of the words na naririnig mo dito sa simbahan, at some of the words na naririnig mo galing sa Biblia, ay, kumbaga, yung bang parang nahihirapan ka pang unawain. Hindi ba? O inuunawa mo pa kung paano ito. Okay? Ang isa pa, maybe, posible na ang ilan sa atin dito ay wala pang katiyakan ng kanyang kaligtasan sa pananampalataya kay Kristo. In short, unbelievers. Maybe. Kung meron man akong kausap dito, marahil, ang ilan sa atin dito ay hindi pa mananampalataya o wala pang kaligtasan sa pananampalataya kay Kristo. At dahil doon, yung mga salitang naririnig mo, it makes no sense sa'yo. Tama? Maaring yung pangangaral ng salita ng Panginoon ay make no sense. Parang baliwala lang sa'yo. Tama ba? Kung ikaw ang kausap ko, maaring ganyan ang damdamin mo. Okay, maaring nag-uumpisa pa lang ako, ay, ano ba yan? Ang tagal pala ng pagsamba dito. Ganito ho ito. Kaya pumanatag ka hanggang mamayang 11:00. Okay? Kasi hindi ka na pwedeng lumabas. Sarado na yung mga gate. Okay? Excuse me. Okay? Now, maring, kumbaga, figure out mo ba? Yung mga naririnig. Apo ko po yan. Guwapo, mana sa lolo.
Mana sa mami. Okay. So, pinifigure out mo pa yung mga naririnig mo. Madalas naririnig mo yung mga salita. Hindi ba? I am referring to the word save. Yan po ay madalas pinag-uusapan po dito sa simbahan. Yung salitang kaligtasan. At yan po ay pag-uusapan natin. Maaring iba't iba ang antas ng atin pong pag-unawa patungkol po sa kaligtasan. Maaring ikaw ay matagal ng mananampalataya. This will serve as a reminder or an additional, kaalaman patungkol sa ating kaligtasan. Maaring ikaw ay bagong mananampalataya. Ito pong ating aralin ngayong umaga ay nawa magpalago, makadagdag. Maaring ikaw ay hindi pa mananampalataya. At maririnig mo ngayon ang patungkol sa kaligtasan, kapatid. Seryosohin mo. Seryosohin mo. Sapagkat alam mo ba na ang lahat ng tao ay nangangailangan ng kaligtasan. Madalas, ginagamit natin ang kaligtasan o naririnig natin yan sa labas. Yung kaligtasan na iligtas mo siya sa sunog. Hindi ba? Iligtas mo sa gutom. Yan yung palasak na paggamit ng kaligtasan ng sanlibutan. Iligtas mo siya sa pagkalunod. Pero iba po itong kaligtasan na pinag-uusapan natin dito. Ang kaligtasan na pinag-uusapan natin dito ay ang kaligtasan ng kaluluwa. Okay? Meron ba kayong kaluluwa? Paano mo napatunayan? Wala, hindi ba? Kasi hindi mo makita eh. Gusto mo makita yung kaluluwa mo? Itaas mo yung kamay mo. Ayan, taas. Taas uli. Ito'y palagi kong ginagamit para yung pong ebanghelyo ay maging, panabik sa atin. Raise your hands. Sige, everybody, raise your hand. Yan. Okay. Ang tanong ko ngayon, kaninong kamay yan? Anong sagot mo? Tanyo, isa ang sagot natin, hindi ba? Akin. Okay, hold your head. Ayan. Kaninong ulo yan? Isang, hindi mo naman sasabihin, kanya. Tama ba? This is a simple truth. Tignan ninyo. Akin. Sa English yan, kung mayroon hindi nakakaintindi dito ng Tagalog, sa English, mine. Akin. Hindi ba ninyo napapansin may umaangkin sa kamay? Di ba? Sabi niya, akin. Doon sa ulo, akin. Di ba? May nagmamay-ari. Ibig sabihin, may tao sa loob. Tama ba, Eloy? May tao sa loob. May nakatira dito. Sino yon? Yung nagsasabing akin. That is your soul. Amen? Yan yung soul mo. Meron bang nagsabi dito na, wala ako niyan? Wala akong ulo? Wala. Tama? Kasi ang katotohanan, lahat tayo may kaluluwa. That is your soul. At itong pinag-aaralan natin, this is the food of the soul. Kaya nga, kung may kaluluwa ka, mahalaga ito. Pakainin mo ang kaluluwa mo. At kung meron mang hindi mananampalataya dito ngayong umaga, this is your opportunity. Okay? Oportunidad ito. Huwag kang lalabas sa bulwagang ito na hindi mo na isesettle ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Okay? As simple as that. So, I am referring to the word save. At yan po ay binanggit dito po sa ating passage, verse 25. Nakikita nating malinaw. Okay? At ito pong salita na ito, naririnig natin dito sa simbahan. Okay? We talk about being saved here. Tama ba? We talk about what? Or we sing about being saved. Yung pong mga inaawit natin. Siguro namamangha tayo o namamangha yung ilan dito.
Kasi yung mga awitin dito ay patungkol sa kaligtasan. We talk about being saved. We sing about being saved. I am preaching about salvation. Okay? At yung ating mga testimony, we testify about being saved. Okay? And shout about being saved. Are you saved? Ayan. Yung mga terminology na yan ang maririnig po natin dito sa ating simbahan. And you know what? The truth is, it is just right. It is just normal that we do that. Normal lang po yan na gagawin natin. Why? Because, remember, because salvation is a wonderful thing. Hindi po yan nakakaumay pag-usapan. Salvation ay isang napakadakilang bagay. Ang kaligtasan ay isang napakadakilang bagay at hindi po yan dapat pagsawaang pinag-uusapan, kantahin, isigaw ng bawat mananampalataya. Okay? Salvation is a wonderful thing. Do you have it? Meron ka ba niyan? Kasi kung wala ka niyan, wala kang gana na pag-uusapan ang kaligtasan. If I'm talking to somebody here. But if you have that salvation in you, okay, by grace, okay, by faith in the Lord Jesus Christ, you are excited to hear the message of salvation. You are excited to hear the simple truth about your salvation and about salvation. But if you don't have that salvation, siguro, ikaw ay lito sa mga ginagawa dito. Siguro ikaw ay walang gana sa mga maririnig mo kung wala kang taglay na kaligtasan. But when you are saved, I believe na habang nakaupo ka dyan, you are excited to hear the preaching of God's Word. You are excited to hear about the salvation na ginawa sa iyo ng ating pong Panginoon. Now, the word save means to rescue somebody or something. Yan po ang ibig sabihin ng save sa dictionary. To rescue somebody or something. Or to rescue somebody or something from harm or danger. Okay, kaya nga, sabi ko kanina, ito pong salita na ito, palagi po nating ginagamit. Pagdating sa pagliligtas, sa halimbawa, iligtas mo yan, nasusunog, may bata, ganyan. Di ba? Nagugutom, iligtas natin siya sa pagkagutom. Okay, at marami pa pong iba. Iligtas yan sa kamatayan. Okay, ito yung palasak na paggamit ng save. Okay, now, punta tayo sa salitang Greek. The Greek word of save na ginamit po dito sa verse 25 is the word sozo. S-O-Z-O. Zozo. It means to save. Okay? Or to keep safe and sound. Yan po ang ibig sabihin. Yung word na nandyan sa verse 25, save, sozo. To keep safe. Okay? To keep safe and sound. To save. To rescue from danger or destruction. That is the meaning. To make well. Okay? To make well, paigihin siya. Okay? To heal. Okay? To restore to health. So ito ang ibig pong sabihin ng kaligtasan dito sa verse 25. Kaya nga, when we talk of getting saved or being saved dito po sa simbahan, we are referring, now listen,
Okay, kasi ang tinutukoy po dito ay yung pagliligtas ng Diyos. Tama ba? So yung meaning muna yung kinuha natin. And then we will apply it to this verse. Ano? Ang ibig sabihin ng save is, sozo, to save. Sabi ron, to keep safe and sound, to rescue from danger or destruction, to make well, to heal or restore health. Kaya sabi niya rito sa verse 25, wherefore, He is able also to save them. May tinutukoy, He is able also to save them. Okay? Kaya nga, ang sabi ko nga, kapag pinag-usapan po natin yung salvation or getting saved or being saved dito po sa simbahan, so we are referring here, taken from the verse, to God's ability to rescue us from death and hell. Tama ba? Ang pinag-uusapan po, pagdating dito sa kaligtasan na ito, ang pinag-uusapan po dito, pag pinag-uusapan natin yung save, salvation, ang pinag-uusapan po dito, yung kakayanan. Kasi sabi ron, He is able. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung kakayanan ng Diyos na iligtas tayo sa kamatayan at doon sa apoy ng impyerno. Tama? Kaya alam mo yung kaligtasang taglay-taglay mo, huwag mong baliwalain yan. Kasi kung ikaw ay may tunay na kaligtasan, kapatid, hindi ka na mapupunta ng impyerno. Tama ba? Pero kung ikaw ay nagliligtas-ligtasan lang, okay, at wala kang tamang relasyon kay Kristo, I tell you, hindi mo pwedeng dayain ng Diyos. Tama? At alam ninyo, ang kaligtasan ay hindi sikreto. Inuulit ko, hindi po yan sikreto. Kapag ikaw ay naligtas, hindi yan secret na ikaw lang ang nakaalam. Malalaman yan ng iba. Bakit? Kasi makikita yan sa buhay mo. Am I right? Mahayag yan. Ikaw ba ay talagang ligtas? Kaya, salvation is not secret. True salvation is not secret. Tama? Why? Kasi yan ay magbubunga sa buhay mo. Makikita ng mga tao, bakit ganun yan? Iba yan. Compare dun sa marami. Nakuha ba? So, ang pinag-uusapan natin dito, when we talk about salvation here in the church, it is a very important word na hindi natin ito dapat baliwalain. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay yun pong kakayanan ng Diyos na iligtas tayo sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno. Tama ba? At ang pinag-uusapan po natin dito ay yung kapangyarihan ng Panginoon na panatilihin tayong ligtas. Kaya nga, pag ikaw ay naligtas, you are saved to the uttermost. Are you with me? Hindi nawawala ang kaligtasan kung ikaw ay tulay na ligtas. Tama ba? Hindi yung maliligtas ka ngayon, bukas nakagawa ka ng hindi tama, nawala na yung kaligtasan mo. That is not the practice of the Bible or the teaching of the Bible. Salvation is through the uttermost. Mamaya aaralin po natin yung mga salita po na yan. Sana magiging pakinabang po sa atin. Okay, now, with this information, mula pa kanina, nag-introduction na tayo, I believe meron tayong mga natututunan. Now, with this little information, let us observe this wonderful verse, verse 25, and consider some precious word in it as I preach on the subject of what? The simple truth about salvation. We will consider some word in this passage. The first word about the simple truth of salvation. The first word that we want to focus in the passage is the word He. Nakita ba ninyo? Meron bang He yung passage ninyo? Baka wala. Hindi King James yan. Meron ba? Ayan. Okay, anong sabi nung talata? Wherefore, He
is able to save them. So the word He, so meaning, yan po yung unang kukunin natin. He, meaning, salvation is about a person. As simple as that. Tama? Salvation is about a person. The He, okay, in this verse, is clearly identified. So, malinaw po natin niyang makikilala yung He na yan doon sa verse 22. Go up. Akyat po tayo. Verse 22. Ano sabi dyan? By so much was Jesus made a surety of a better testament. Sino yung He? Answer. Si Jesus. Okay? Si Jesus po. Ang linaw, hindi ba? Ano ba ang pagkakabasa nyo dyan? Jesus, hindi ba? So, hindi tayo aalis. Diyan tayo. Hindi na tayo lalayo. Sino yung He? That is Jesus Christ. Tama ba? And the Bible says in verse 25 that He is able to save. Tama? Ano ang linaw? That He, which is Jesus, is able to save. So meaning, in short, Jesus alone has the ability to provide salvation. Unawain mo yan, kapatid. Si Jesus lamang ang may kakayanang magkaloob ng kaligtasan. No, I hope naiintindihan mo kung ano yung pinag-uusapang kaligtasan dito. Kaligtasan ng kaluluwa. Okay? Ang kaligtasan sa gutom, ano? Tagot. Pagkain. Hindi ba? Ang kaligtasan sa nalulunod, ano? Ha? Ano? Hanguin mo siya. Kunin mo. Pero ang kaligtasan sa kaluluwa, ang sagot, si Jesus lang. Ano, kaya ang sabi ko, as simple, the simple truth about salvation. Okay, so, the word He is Jesus. In short, Jesus alone has the ability to provide salvation. Bakit? Okay, bakit natin ito nasabi? Yung mga nasa live streaming, makisabay po kayo sa amin. Bakit natin nasabi na si Jesus lang ang may kakayanang magbigay, magkaloob ng kaligtasan ng kaluluwa? Why? Ang sasagot po yan ay yung verse 23 and 24, yung binasa natin kanina. Okay, basahin natin. And they truly were many priests. So ito po yung ang pinag-uusapan dito ay yung mga Old Testament priests. Okay? Yung Old Testament type of priesthood. Hindi na natin yan aaralin pa ng mas malalim kasi mauubos ang oras natin. Okay, basta ang pinag-uusapan natin dito, saserdote. Sa ibang salita, pare. Okay, kung hindi pa yan maunawaan. Priesthood. Pagka-saserdote. Sa panahon natin ngayon, ang tawag dyan ay pare. Okay, padre. Hindi pader. Ako naman ba? Kasi isa lang ang Ama sa langit. Walang ama na iba nandito sa lupa. Ama ng pamilya meron. Okay? Pero yung father sa pananampalataya, wala. Tama ba? Naka-live po tayo. And I am not ashamed to tell that. Okay? Now, saan na ba tayo? Aso pare. Okay. So, Jesus alone. So, ang pinag-uusapan po dito ay yung priesthood. Ang sabi, bakit sinasabi natin na si Jesus lang ang may kakayanang magbigay ng kaligtasan ng kaluluwa? Bakit? Ang sabi rito, and they truly were many priests,
because they were not suffered to continue by reason of death. Yung pong mga saserdote nung araw, nung panahon nila, ng Old Testament priest, sila raw po ay, ang sabi dito sa talata ni Apostol Pablo, ay madami sila. Bakit? Kasi sila po ay napapalitan. Sa anong kadahilanan? Kasi sila ay namamatay. Okay? So hindi sila pwedeng magbigay. Kasi namamatay sila, hindi sila nakakapagpatuloy, papalit na naman yon. Tama? At yung pumalit, siguro, mga ilang taon lang, mamamatay na naman. Hindi natin alam kung ano yung kinamatay. Maaring sakit, maaring sobrang tanda na. At ang sabi sa 24, but this man, yung mga priest na yon, namamatay sila. Pero this man, ang tinutukoy po dito ay ang Panginoong Jesucristo. But this man, because he continued ever, dahil siya ay nagpapatuloy magpasawalang hanggan, hath an unchangeable priest. Meron siyang pagkasaserdote na hindi napapalitan. Hindi katulad ng mga saserdote nung mga Old Testament priest. Napapalitan sila kasi namamatay sila. Pero ito, sa aming ganon, hindi siya namamatay. Kaya nga, yung kanyang pagkasaserdote, hindi napapalitan. Wherefore, ang sabi dun sa mga talata, he is able to save to the uttermost. Kaya nga, siya ay may kakayanan. So alam niyo, sa kanya lang tinukoy yung merong kakayanan. Yung iba, yung mga Old Testament priests, wala silang kakayanan because, namamatay sila eh. Pero ito, ang Panginoong Jesus, hindi siya namamatay. Nagpapatuloy yung kanyang pagiging saserdote. Magpasawalang hanggan. Kaya nga, meron siyang kakayanang magbigay ng kaligtasan. Nauunawaan ba? Simpleng-simple yan. Baka hindi pa natin maunawaan. Baka kung kani-kanino ka palalapit para magkaroon ka ng kaligtasan. Tama? Ay yung iba, ang nilalapitan nilang na magbigay sa kanila ng kaligtasan, namatay na. Okay, kung kailan namatay, doon nila pinipilahan. Tingnan mo, ang isip ng tao, di ba baliktad? Tama? Kung kailan patay na ng matagal na panahon, tsaka itinatanghal at pagkatapos noon, pinipilahan ng tao. Bakit? Ang akala nila, ang kaligtasan at ang pabor sa Diyos at ang paglapit sa Panginoon ay sa pamamagitan ng mga taong yun, patay na nga eh. Paano ka nang ililigtas nun? But this man, ang sabi ng Bible, he continued ever, and he is able to save. Tama? So, salvation is about a person. Jesus alone, uulitin ko, Jesus alone has the ability to provide salvation. Sa mga nasa live streaming, si Jesus lamang ang may kakayanang magbigay ng kaligtasan. And that is the clear message of the New Testament. Yan po ang maliwanag na mensahe dito po sa Bagong Tipan. Let us quote some verses bilang pagpapatunay na sinasabi nating si Jesus lamang ang magkakaloob o ang may kakayanang magbigay ng kaligtasan. Acts 4:12. Okay? Open your Bible. Maski na po nabubuklat-buklat na natin ito palagi. Buklatin natin muli. Yan po kayo na mga nasa live streaming. If you have your Bible with you, open it to Book of Acts, chapter 4, verse number 12. Ang sabi dito sa mga talata, neither is there salvation in any other. Ang sabi dito sa Tagalog, sa sino mang iba ay walang kaligtasan.
Yan po ang pagmalinaw na pagkakasabi sa Tagalog. Pag sinabing, sa sino mang iba ay walang kaligtasan, maski grade 1, mauunawaan yan. Hindi ba? Pag lumapit ka kay ganito para sa kaligtasan, hindi yan magbibigay ng kaligtasan. Kasi ang sabi rito, sa sino mang iba ay walang kaligtasan. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa sinong ng langit na kung saan maliligtas ang tao. Ano yung pangalan na yon? That is Jesus Christ alone. Tama ba? So, wala ka nang hahanapin ng kaligtasan mo. Ang sabi dito, sa sino mang iba ay walang kaligtasan. Sabi ko kanina, kahit grade 1, naiintindihan yan. Tama? So, kanino dapat lumapit ang tao? Kay Jesus lamang. John 4:10-6. Another passage. Maski na hindi nyo nabuklatin yung Biblia ninyo. Alam ko naman, alam nyo yan. Ano sabi dyan? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Tama? No man can come to the Father but by me. Ano sabi sa Tagalog? Medyo pababawi natin ito ng konti. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino mang makakaparoon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. So, ang pagpunta sa langit, ang hagdanan, sino? Si Jesus. Okay? Malinaw ba? Kung meron man akong kausap dito, na wala ka pang katiyakan ng iyong kaligtasan, kapatid, seryosohin mo ito. Okay? Hindi, porke nakikita kita dito palagi, ibig sabihin yan, ligtas ka na. Totoo ba? Okay? Ang kaligtasan ay personal na relasyon kay Kristo. Acts 16:31. Ano ang sabi ng Acts 16:31? Believe. Ano sabi? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. Sino raw ang paniniwalaan o dapat sampalatayanan? Ang Panginoong Jesus lamang. At ang sabi ron, pag ikaw ay sumampalataya o naniwala sa Panginoong Hesukristo, not just in name, but sinampalatayanan mo yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, na siya ay ipinako sa krus, tumigis yung kanyang dugo bilang pambayad sa iyong kasalanan, namatay siya at muli siyang nabuhay para bigyang katiyakan ang iyong kaligtasan. And that is the word believe. Okay? Hindi tayo nagsasabi ng isang paniniwala na walang laman. When you say you believe, you know what is the component of that belief. Alam mo kung ano yung nilalaman ng iyong pananampalataya. That Jesus died for you. He shed His precious blood for you. He was dead. He was buried. And He rose again from the dead. Amen? Upang sa ganon, bigyan ng katiyakan yung ating kaligtasan. Hindi ka naligtas sa sabi-sabi lang. Kung hindi naligtas ka sapagkat alam mo na merong namatay at nagbayad ng iyong kasalanan. And that is Jesus Christ. Salvation is about a person. At marami pa pong mga talata. Nandyan yung 1 John 5:12, nandyan yung John chapter 10, verse 9. And we will not quote that. Just write it up and read it in your house. Ano ninyo, ito pong aralin natin na ito, it may seem na napakababaw sa modern mind ngayon. Kasi alam niyo, mga tao ngayon masyado na matatalino eh.
Hindi ba? Yung mga tao minsan sa simbahan, masyado napuno sila ng kaalaman ng sanlibutan ito. Kaya kuminsan, pag pinag-uusapan ang kaligtasan, parang wala na silang gana. Alam ko na yan. Pero hindi, mga kapatid. Salvation is a precious thing. Amen? Hindi po nating pagsasawaan na pag-usapan po ito. Ako po'y pastor na. Pag nag-aaral ako about kaligtasan, I am so excited about my salvation. Nung inaaral ko po ito, at nakikita ko yung meaning nito, ako po ay talagang namamangha. At ako ay sadyang nagagalak at ang aking puso ay talagang, kung tatalon lang yung puso ko, makita ko dyan, pwede. Why? Kasi my salvation na ibinigay ng Diyos is very precious. And I hope, ganyan din po kayo. Hindi kayo nabibingi pagdating sa kaligtasan. Though, kuminsan, sa tingin mo, mababaw na aralin ito, but no. This will serve as a reminder to us. Amen? Tandaan po natin that Jesus alone has the ability to save. Salvation is about a person. Kaya nga, alam nyo, masasabi ko, church is not the answer sa kaligtasan. Hindi yung pagsimba ka ng simba, ay ligtas ka na. Baka ang ilan sa inyo, ganyan ang mentality. Nagkakamali ka. Hindi porke nagsisimba ka palagi, nakikita kita palagi, ay ligtas ka na. Lalo na pag hindi kita nakikita. Nakakakonect ba ako? Ulitin ko. Hindi porke nagpupunta ka dito palagi, nakikita kita palagi, ay ligtas ka na. Hindi nakabase dyan. Lalo na pag hindi kita palagi nakikita. Nakuha ba? So, salvation is not about church going. Okay? Salvation is not about good works. That is not the answer. Hindi dahil mabuti kang tao, ay ibig sabihin, ligtas ka na. Dun sa mga nasa live streaming, I'm telling you, hindi porke morally upright ang tingin mo sa sarili mo, mabait ka, okay, ang tingin mo sa sarili mo, mabuti ka, ay ibig sabihin, meron ka ng taglay na kaligtasan ng iyong kaluluwa. You are wrong. Why? Ephesians chapter 2. Go to your Bible. Anong sabi ng Epeso? Ang talata ay ang kabanata ay 2. Verse number 9. Verse number 8 muna tayo. Kasi nandito yung salitang save. Anong sabi dito? Mga nasa live streaming, this is what the Bible says. Ang sinasabi natin kanina, hindi porke ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ay mabuting tao, hindi ka mandurugas. Okay? O hindi ka nanlalamang ng kapwa. Tama? O ikaw ay mabait na tao, ang ibig sabihin niyan, ligtas ka na, mali ka. Okay? Hindi porke ang tingin mo sa sarili mo, you are upright, okay, ay nasa iyo ang kaligtasan. Mali. Hindi ba? Kasi ang sabi ng Bible, ganito, when it comes to salvation. The Bible says, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God. Ano sabi? Ang kaligtasan daw ay grasya ng Diyos. Sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, siya ay naligtas. What is grace? The word grace is what? Unmerited favor. Okay? So ang ibig sabihin niyan sa Tagalog, ang grasya ay isang pabor na ibinigay o yung kaligtasan ay isang pabor
na ibinigay ng Diyos sa'yo na hindi ka naman karapat-dapat. Tama? So, hindi ka naligtas kasi you are morally upright. Because salvation is grace. When we say grace, ibig sabihin, wala kang pinagtrabahuhan. Tama? Niregalo yan. Okay, now, titignan natin ito. For by grace ye are saved through faith. Okay? Grasya sa pananampalataya. Okay? Grasya na ibinibigay ng Diyos. Okay? Through faith. Pananampalataya ang ginagamit ng Panginoon. Tama ba? And that not of yourself, it is a gift of God. Regalo yung kaligtasan. Hindi mo pinagtrabahuhan. Okay, now verse number 9. This is our verse. Not of works. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa mo. Hindi sa pamamagitan ng you are morally upright, ikaw ay mabait na tao, matulungin ka, okay? Hindi ka nang lalamang, ikaw ay patas na tao, ikaw ay palabigay, okay? O palabigay ka sa simbahan. That is not the basis of salvation. Tama ba? Kaya sabi rito, not of works. Bakit? Hindi sa pamamagitan ng gawa natin. Kasi kung ang babasihan ng Diyos ay yung mga gawa, ang sabi dito, lest any man should boast. Merong mga taong makapagmamayabang. Tama? Merong magyayabang. Bakit? Ako, laki ng ibinigay ko dyan. Siguro, mas ligtas ako kaysa dyan. Tama? Pag ganyan ang basihan ng kaligtasan mo, lalakpas ka sa langit. Hindi ka rin ligtas. Kasi lumakpas ka eh. Nakuha mo. Tama ba? Ang kaligtasan hanggang langit lang eh. Kung ang basihan mo, yung laki ng pagkakontribute mo, laki o yung ganda ng iyong mga ginagawa, sa dami ng iyong tinulungan, o sa sobrang bait mo, lalakpas ka sa langit. Okay, paglakpas mo sa langit, babagsak ka na naman. Ibig sabihin, hindi ka ligtas. Tama ba? So, ano sabi dito? Hindi sa pamamagitan ng gawa, niregaluhan ng Diyos ang kaligtasan, o regalo ito ng Diyos, hindi dahil sa anumang bagay na ginawa mo na nakita niya sa iyo. Kasi kung dahil doon, magmamalaki ka. Kaya alam nyo, sa mga taong naligtas, wala kang maipagmamalaki. Hindi tayo makakapagmayabang. Tama ba? Ang kaligtasan ay gawa ni Kristo lamang. Si Jesus ang siyang namatay, nagbayad ng ating kasalanan, siya lahat ang gumawa. Okay? Paniniwalaan mo lang yun. Si Jesucristo, yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. At ikaw ay maliligtas. Ang kaligtasan ay tataglayin mo. Salvation is about a person. And that is Jesus Christ alone. Amen? Salvation is a personal relationship with Jesus. And He is the word He in our passage. Klaro? Naintindihan ba natin? Pangalawa, the second word na gusto po nating bigyan ng pansin dito is the little verb is. Nakita ba ninyo? Meron bang is yung inyong Bible? Tama ba? He is. Kung minsan hindi natin napapansin yan kasi maliit lang eh. Pero pag inaral mo yan, malalim. Okay, the word is. Meaning, salvation is about possibility. In short, salvation is always possible. Without delay. Okay? Ang ibig sabihin, ang kaligtasan ay palagi itong posible at hindi na ito dinedelay ng Panginoon. In what sense? Pag-aaralan po natin yan. Okay, now, the little verb is. Yan po ay nasa present tense word.
Okay, when we say present tense, it speaks of something that is possible, salvation, present tense, meaning it speaks of something that is possible, present, right now. Ang kaligtasan po ay posible, without delay, right now. Ngayon, hindi bukas. Naintindihan ba? That is the word is. It is a present tense. So ang pinag-uusapan dito, salvation. So meaning, salvation is always possible. Right now. Posible. Okay? Okay, hindi po yan i-delay. Pag ililigtas ka ng Panginoon, hindi ka ililigtas bukas. Nandiyan ka ba? Sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Teka muna. Ha? Obserbahan muna kita kung ililigtas kita sa isang linggo. Ha? Hindi ganon. Ako kasi ang sabi ron, He is present tense. He is able. Okay? So when we speak of salvation, we are talking about something that will happen now. Okay? Ito isang bagay na mangyayari ngayon, hindi po later. Are you with me? We're speaking of something that is always present. Tama ba? And the Bible says, He is able to save. Okay? So, siya ay present right now, ay may kakayanang magligtas. Okay? Alam niyo, kung ating titignan yung talata na yan, and we will consider that is, we can say that Jesus did not just operate His power during their time. Okay, si Jesus, hindi lang nag-ooperate yung kanyang kapangyarihang magligtas noong panahon lamang nila. Kung hindi, hanggang ngayon, ang Panginoon ay nagliligtas pa rin ng kaluluwa. Tama ba? Kung meron mang kasama tayo dito, na wala ka pang katiyakan ng iyong kaligtasan sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, at hindi mo alam na kapag namatay ka, hindi mo alam saan pa pupunta ang iyong kaluluwa, kapatid, kagaya ng sinabi ko kanina, isettle mo yan ngayon. Kasi, ang sabi ng Biblia, He is able to save. Ang Panginoong Jesus ay nagliligtas hanggang ngayon, hindi lamang noon. Tama? And that is His call. Yan po ang kanyang panawagan na ang Panginoon ay nagliligtas ngayon. Okay, open your Bible to 2 Corinthians 6:2. Tingnan ninyo ang panawagan ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 6, verse number 2. For He saith, I have heard thee in the time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. 2 Corinthians 6:2. Andiyan na? Okay. Go to that passage. Ang sabi nito, at sa mga araw ng kaligtasan, have I succored thee. Pagmasdan, behold, ang sabi rito, now is the accepted time. Where? When is the accepted time of salvation? According to the passage. Now. Now is the accepted time. Ngayon ang katanggap-tanggap na panahon. Yung bukas, hindi katanggap-tanggap na panahon yun. Tama ba? Kaya kapatid, kung meron man akong kausap dito, wala ka pang katiyakan ng iyong kaligtasan.
ng kaligtasan kay Kristo, kaligtasan ng kaluluwa mo. Hindi mo alam, pag namatay ka, hindi mo alam, saan pupunta ang kaluluwa mo? Pag hindi mo alam, sigurado impyerno yan. Hindi mo alam eh. Tama ba? Ipinaalam ko na sa'yo. Pag hindi mo tiyak kung saan pupunta ang kaligtasan ng kaluluwa mo, sigurado, ipinaalam ko sa'yo, impyerno yan. Why? Kasi hindi mo alam. At ngayong umaga, ipinaalam sa'yo na ang kaligtasan ng kaluluwa ay si Jesus lamang. Tama? Kaya nga, kailan mo aasikasuhin ang kaligtasan ng kaluluwa mo? Kailan ang katanggap-tanggap na panahon? When is the accepted time? Now. Are you with me? Ngayon. Hindi mamaya. Tama ba? O sige, pag mamaya mo pa, hindi ko alam kung kailan ka kukunin. Tama? Hindi mo sigurado ang buhay. Mamaya pag uwi mo, nabangga ka dyan. Patay. Pinalipas mo pa itong pagkakataon na ito. Nakukuha ba? Kasi hindi natin alam ang buhay natin. Sinong makatitiyak na ikaw, buhay ka pa bukas? Pakitaas nyo nga ang kamay mo. Wala. Tama? Anything can happen. Within 24 hours, maraming mangyayari. Are you with me? Hindi tayo lahat nakatitiyak. At nakalulungkot sa isang taong walang katiyakan ng kanyang kaligtasan, naririnig niya ng malinaw sa mga sandaling ito na si Jesus lamang ang katiyakan ng kaligtasan ay pagpapaliban mo pa, kapatid. Hindi nagkulang ang Diyos sa iyo. Tama, kasi ang sinasabi dito ng Biblia, ang katanggap-tanggap na panahon ay hindi bukas pagbalik mo. Nakuha. Bukas na lang ako kasi babalik naman ako bukas eh. Kapatid, wag. 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 Ito na. Kasi ang sabi dito, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Dalawang beses inulit yung now. Ngayon. Ngayon ang katanggap-tanggap na panahon. Ngayon ang oras ng kaligtasan. Okay? Yan ang panawagan ng Biblia. And we take that from the word is, present tense. Are you with me? And that is His promise. Pangako yan ng Panginoon. Again, 2 Corinthians, John chapter 6, verse 37. Go to John. Tignan natin yung pangakong kaligtasan ng Panginoon. Kung hindi mo yan, pagwawalang bahala. At ngayon, aasikasuhin mo yan. Now, 6 verse 37. Tignan ninyo. Ang sabi sa talata, all that the Father giveth me shall come to me. Okay? Ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ang sabi sa mga talatang susunod, and him that cometh to me, okay, at siya na lalapit sa akin, hindi ko siya itataboy. Malinaw ba? Ang sabi ron? Lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At lahat ng lalapit sa akin, hindi ko siya itataboy. Kita mo yung pangako na yan, kaibigan, kapatid, o sa atin na mga naligtas na. Hindi ba? Bakit ka nakalapit kay Kristo? Kasi ikaw ay ibinigay ng Ama sa Kanya. Yung mga tao dito, kung meron man dito na hindi pa nakatitiyak ng kaligtasan, kapatid, ito ang pangako ng Diyos. Pag lumapit ka kay Kristo, okay? Pag lumapit ka kay Kristo, meaning, ibinigay ka ng Ama sa Kanya. At pag lumapit ka sa Kanya, hindi Kanya itataboy. So, ibig sabihin, maliligtas ka. Nakuha ba? Kaya ang sabi ko kanina, now is the day of salvation.
Huwag mo na yang ipagwalang bahala. At kung ang Panginoon ay nangungusap sa iyo ngayon, o meron mang kinakausap dito ang Panginoon, the Holy Spirit is talking to you right now. Come to Jesus. Lumapit ka sa Panginoong Hesukristo. Hindi mamaya. Ngayon pa lamang habang nakikinig ka, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso na iyong tagapagligtas. Because the Bible says, He is able to save. Meaning, you can be free. You can be saved. Not later, but now. Amen? Sana malinaw yan. Salvation is about a person. He. Salvation is about possibility. Is. The third word. Pangatlo. This is the last this morning. We will focus on the word able. The third word is the word able. So meaning, salvation is about power. Amen? Salvation is about power. We are told here in the passage, sa ating pong pinag-aaralan, na sinasabi po dito that Jesus Christ is able. Okay, so let us study this word. Bakit sinabi natin it is about power? The word able means to have the power to do something. Yan po ang ibig sabihin ng able. To have the power to do something. So ibig sabihin, Jesus has the ability to do something about the lost condition of mankind. Okay? Jesus has the power. Jesus alone has the power to do something about the lost condition of mankind. Meaning, He has the only power, He has the only ability to save soul. In short, para mas malinaw, nasa Kanya lamang ang kapangyarihan, nasa Kanya lamang ang kakayanan para magligtas ng kaluluwa. As simple as that. The word able. Na kanino ang kakayanan? Na kay Jesus lamang. Yung ibang mga nilalapitan ng tao, wala silang kakayanan. Because the Bible says, He is able. Okay? And the word able, sige po, tingnan natin ito, is translated in Greek, dunamai. Kasi siguro may naalala tayo. Pag narinig natin yung dunamai. Okay, yung pong able dyan, sa Greek word, ay na-translate po dunamai. It is the same word which we get the English word dynamite. Naku ha. Take your note. Okay, hindi simple yung able na yan. Okay? The word is dynamite. Doon galing yung salitang dynamite, yung dunamay. Able here in the Bible. He is able. Kaya sabi natin kanina, He has the power. Tignan ninyo yung mga nangingisda. Hindi ba? Dalawang klase yung pangingisda. Yung isa by net. Tatlo, ang pangingisda. Ano yung una? Kawil. Di ba? Kakawil ka muna. Pag nagkakawil ka, alas 12 na, hindi ka pa nakakahuli. Nakahuli ka ng alas 12, tanghalian na, gutom na yung mga anak mo. Hindi ba? Ang nahuli mo, isa lang. Dilis pa.
Nakuha. Okay? Yung iba naman, ang gamit nila, lambat. Tama. Kapag gumamit ka ng lambat, medyo marami-rami ang nahuhuli mo. Pero yung mga tamad, ang gamit nila, dynamite. Diba? Pag sumabog yung dynamite, boom! Hindi ba? Daming isda. Nahuhuli, di ba? Hindi nahuli, kundi namatay. Nakuha? Ang dami. Kaya pag uwi nun, ang daming isdang dala-dala. Naku, kasi yung ibang mga isda, siyempre, yung lakas ng sabog sa ilalim ng tubig, hindi naman tinamaan ng dynamite yun eh. Pero yung epekto nun, yung shake ng tubig, doon namamatay yung isda eh. Nakuha ba? And that is power. Gumagamit sila ng power para mas marami. And this is the word, dynamite. Ganito katindi yung kakayanan ng Panginoon. Yung kapangyarihan ng Diyos magligtas. The word dynamite, yung dynamic, dito po ito kinuha. So meaning, the Lord Jesus Christ has the mighty power to save souls. Okay? Si Jesus lamang ang merong napakalakas na kapangyarihan na sakupin ang buhay natin at kalagin ang anumang tumatanikalang kasalanan na nakakapit sa ating buhay. Si Jesus lang ang makakapatid niyan. Yung kanyang napakalakas na kapangyarihan. Tama ba? Yung pong sarili natin ay hindi hindi malalagot yung kasalanan ng tao eh. Tama ba? Mabait ka ngayon, mamaya, pare, halika na muna dito. Hindi ba? Halika, wala, nakatanikala pa rin kasi eh. Nakuha? Hindi lamang yung pare-pare, kundi, alam nyo na, hindi ba? You know what I'm saying? Pagdating sa kasalanan ng sanlibutan ito, hindi ba kung minsan, hindi pinapansin ng tao, para bang normal na lang yung paggawa ng kasalanan. Tama, maliit na kasalanan, malaking kasalanan, parang okay lang yun. Pero alam nyo, lahat yan kasalanan sa Panginoon. At walang ibang makakalaya sa kasalanan kung hindi ka paalalayain ni Kristo. Kinakailangan nating tamaan nung kanyang mighty, dunamis power. Tama ba? At yan yung kapangyarihan ng pagliligtas ng Diyos. Jesus Christ has the mighty power to affect, or to affect our eternal freedom and our eternal destiny. Nandiyan ka ba? Naintindihan ba? Meron itong kakayanan na apektuhan yung ating destiny. Yung ating destinasyon. Ano yun? Yung ating eternidad. Tama? Meron pong pupuntahan tayong, katiyakan ng kaligtasan natin. He is able to set us free, mga kapatid ko. Okay? At lahat tayo na nag-aangking ligtas, kung meron ka mang yan, pinalaya ka ni Kristo sa kasalanan. Pag pinalaya ka ni Kristo sa kasalanan, ang hatol ng kasalanan ay hindi na nakakabit sa iyo. Are you with me? Pinalaya ka na sa hatol ng kasalanan. Tama? Yan ay impyerno. Pero dahil sa Panginoong Jesus, sa kanyang malinis na dugo na nabubo sa krus, pinalaya ka niya. I copied, again, in addition, some comments regarding the word able. Ito po idagdag. Regarding the word able. Sabi nung aking nasumpungang komentaryo, the word able, has the idea of competence. The word has the idea of competence. It refers to someone who knows what he is doing. Okay? The word has the idea of competence. It refers to someone who knows what he is doing. Now, I will give you an example regarding this.
When we say competent, ano yung sinasabi dito? Yung bang alam niya kung ano yung kanyang ginagawa. No? Espesyalista siya doon. Okay, now, I will give you an example. Halimbawa, nagka-problema yung kotse mo. Brother Marco. Okay? Saan mo yan dinadala? Mekaniko. Tama ba ako? Pero siyempre, naghahanap ka ng mekanikong competent. Nakuha. Ginagamit ko lang po ito, halimbawa, kasi mamaya I will drive a point here. Okay? Kagaya niyan, nabangga yung kotse ko. Pumupunta ako doon sa mag-a-address na espesyalista na, kumbaga, kilala siya. Nagtatanong ako. Hindi ko basta-basta, tingnan mo nga ito, kaya mo ba to? Hindi ka pupunta doon sa tuktokyero na, basta na lang, hindi, di ba? Naghahanap ka nung isang mekaniko o isang latero na talagang mahusay. Na kapag ginawa yung kotse mo, parang walang nangyari. Hindi ba? That is competent. Okay, halimbawa lang, nagkaroon ka ng sakit. Okay? Of course, kailangan mo ng doktor. Tama ba? Halimbawa, sabi mo na, hindi naman sa nagkaroon ka ng cancer. Naku, wag naman, pastor. O sige, pababawin natin. TB. Naku naman, pastor, wag naman. O sabihin na natin sakit. Okay, pupunta ka sa doktor. Hindi ka naman pupunta sa albularyo. Naku ha? Kung wala kang pananampalataya, pwede. Okay, pero I tell you, wag. Doon sa mga naniniwala pa sa albularyo, yan ho ay kay Satanas. Tama? Kasi may doktor tayo. At yan yung binigyan ng Panginoon ng kakayanan. Now, balik tayo. Nagkaroon ka ng karamdaman. Saan ka pupunta? Sa doktor. At hindi sa basta-basta doktor. Hindi ba? Nagpupunta ka dun sa mga competent doctor na ang grado nila sa mga tao ay letter A, hindi letter D. Di ba? Pupunta ka ba dun sa, naku, huwag kang pupunta dyan. Yung pinainom sa aking gamot, argin na lang pala yun. Hindi pala, so hindi ka pupunta ron. No, you're looking for a competent doctor that will address what is your problem physically. Tama ba? And you know what? The same thing with our soul. The soul of man has a big problem. And there is no competent person who can address the problem of the soul is none other than the Lord Jesus Christ. Wala pong makaka-address ng problema ng kaluluwa natin kung hindi ang Panginoong Hesukristo lamang. Ang kaluluwa ay mas higit na mahalaga kaysa sa kotse. Ang kaluluwa ay mas higit na mahalaga kaysa sa bahay. Tandaan ninyo, mga nakikinig sa live streaming, ang kaluluwa ay mas higit na mahalaga kaysa anumang ari-arian meron tayo dito sa lupa. At palagi nating tatandaan na ang kaluluwa ng tao may problema at ang tanging doktor lamang na maka-address ng kaluluwa ay ang doktor ng kaluluwa, walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo lamang. Jesus Christ alone. Amen? Siya lamang ang doktor ng kaluluwa. Walang iba. And you know what? He uses His word to heal the soul of man. Ginagamit niya ang kanyang mga salita para sa ganun, i-address niya ang pangangailangan ng kaluluwa natin. Kaya alam nyo, ang isang mananampalataya, hindi dapat binabaliwala. O ang isang tao, hindi dapat binabaliwala ang salita ng Diyos. Ang Biblia, ang mga sinasabi tungkol sa Panginoong Hesukristo. Why? Because this is the medicine. Ito ang tamang medisina sa atin pong kaluluwa. Amen?
Sana maliwanag po sa ating lahat yan na ang pinakamahalagang kayamanan na meron tayo, tao, I repeat, ang pinakamahalagang possession, kayamanan na meron tayo, tao, is not the material things of this world. It is not the house. It is not the property that we have. It is not the car, gaano man kaganda yan. It is not anything in this world, but the greatest possession that we have as men is the soul. Yung kaluluwa natin. Kung meron man tayong dapat asikasuhin, bigyan ng pansin every day in our life, it is our soul. Amen? Pakainin natin yung ating kaluluwa, not just on Sunday. Read your Bible. Meditate on it. Amen? Love the Word of God. Make this as your spiritual food every day. My brethren, sapagkat ang kaluluwa, ang siyang pinakamahalagang kayamanan natin. Pag namatay ka, lahat ng ari-arian na yan, hindi mo madadala sa hukay. Para madala mo yan sa hukay, bumili ka ng isang, eternal garden. Tama? Ipahukay mo yun, ilagay mo lahat, pambahay mo ron, pati kotse mo. Lahat, ilagay mo doon, ilibig mo, kasama mo. Pero tandaan mo, hindi yan pupunta ng langit. Tama ba? Only your saved soul can go to heaven. If you are saved. If you are not saved, those material things will not go to hell. Your soul will go to hell. Tama? Tandaan po natin palagi, ang kaligtasan po'y hindi biro. Huwag mong biruin. Kaibigan, mananampalataya, bigyan mong pansin palagi ang kaligtasang kaloob ng Diyos. The simple truth about salvation. It is about a person. It is about possibility. Amen? And it is about power. And that is Jesus Christ. Nawa, naging biyaya po sa ating lahat yan at paalala sa atin. Purihin ang Diyos natin sa kaligtasang kaloob niya sa atin. Shall we all stand up, please? As we meditate the message this morning, come on, bow your head. Bow your head. Meditate the message about that salvation. If you have that salvation, kung meron ka mang taglay na kaligtasan, wala kang dahilan para hindi mo pasalamatan ang Panginoon. All heads bow. All heads bow. Walang nakadila. Kung meron kang taglay na kaligtasan, wala kang dahilan para hindi mo mapasalamatan ng Panginoon. At kung meron man akong kausap dito, na wala kang katiyakan ng iyong kaligtasan, kapatid, huwag mong sayangin ang mensaheng napakinggan mo, na si Jesus lamang ang may kapangyarihang magligtas ng iyong kaluluwa. At kung ikaw yan, I will not ask you to raise your hand. Hindi ko na hahayaang itaas mo pa ang iyong kamay. Ikaw ay makipag-usap sa Diyos. Diyan sa kinatatayuan mo. Kung nakikita mong walang katiyakan ang iyong kaligtasan, kung nakikita mong kung mamamatay ka, hindi mo alam
ang katiyakan o kung saan pupunta ang iyong kaluluwa, tanggapin mo si Jesus. Sang-ayon sa napakinggan mong mensahe ngayong umaga, tanggapin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas mo. At sambitin mo sa iyong mga labi ang maikling panalangin ito. Panginoon, ako'y makasalanan. Narinig ko sa iyong salita, sa pangangaral ngayong umaga, na si Jesus lamang ang daan ng papunta sa langit, ng kaligtasan ng aking kaluluwa. Simula po sa oras na ito, nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. At tinatanggap ko si Jesus sa buong pananampalataya bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat, sapagkat ang kaligtasan po ay ngayon. At ako'y naniniwala na sa pananampalataya, ako ay iniligtas mo. Ngayon, Panginoon, salamat po. Patuloy tayong manalangin. Panginoon, nandito po kaming lahat. Wala pong anumang dahilan para hindi ka namin mapasalamatan sa kaligtasang ibinigay mo sa amin. Walang ibang dahilan para hindi ka namin mapasalamatan sapagkat ang aming mga anak ay tinuturuan ng mensaheng kaligtasan sa kanilang batang edad. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon namin. Nais mo bang pasalamatan ng Panginoon, kapatid? Dito mo dali ng pasasalamat mo sa altar. Come on, thank the Lord. Here in front of the altar. Ikilos mo ang iyong pananampalataya. Panginoon, salamat po. Come forward. Purihin ang Diyos natin. Amen. Ama, saksi kayo sa desisyong aming ginawang ito. Nandito po kaming lahat. Lumalapit kami sa inyo pong banal na trono ng buong pananampalataya. Inihakbang ang aming mga paa. Inilakad ang aming pong mga puso. At inihahatid namin sa inyong lahat ang aming pong pasasalamat. Salamat, Panginoon, sa biyaya po ninyong kaligtasan. Hindi sa anumang pamang parmamaraan, kung hindi sa biyayang kaligtasan na kaloob ninyo dahil sa ginawa ng aming Panginoong Jesucristo. Dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus na kumilos sa aming buhay. Dahil sa personal na relasyon na meron kami sa Panginoong Jesus. Kagaya ng pangako ng inyo pong mga salita, hindi po ninyo itataboy ang sino mang lalapit sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Ama, pagpalain po ninyo kami, please, Lord. Lalo pa, O Diyos, pagtibayin ninyo ang aming pananampalataya na hindi lamang po ito mamutawi sa aming mga labi kung hindi makita ito sa aming buhay. Patuloy nyo kaming palaguin, Panginoon, at bigyan nyo kami palagi ng nasa na ihahandog namin ang aming mga sarili sa inyo, lalong-lalo na sa pagsamba sa inyo. Ama, salamat po. Nawa, O Diyos, na parangalan po namin kayo sa aming pong pag-aaral. Nawa na itanghal po namin ang aming Panginoong Jesucristo at nawa nakita namin ang aming mga sarili na kailangan namin kayo araw-araw sa aming buhay. O aming Diyos, salamat. Purihin kayo. Ito po'y aming hinihiling lamang sa panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na nag-iisa naming tagapagligtas. And all God's people say aloud, Amen and Amen.